as a lawyer and as an NBI agent in charge of investigating this? Meron ba siyang state admissions against interest? Ang tinutukoy ko lang po again, Your Honor, yung 26. No, I don't care. Wala po yung 23. I'm sorry. I don't care, Mr. Presiding Officer, kung anong tinutukoy mo. I'm asking you a direct question. November 23, video. Meron o wala siyang admissions against her interest doon? Attorney Lutok, yes, no, I do not know, I do not remember. Yan! We're referring to November 23, not 26. Yeah, I do not know, sir. Ang Oh, you do not know. ang nire-refer Okay. ko na... Ang dami mong sinasabi, do not know lang pala sagot. Yeah, don't tell me na. So you do not know. Okay. When she said, kung papatayin ako, may kausap na ako, patayin niyo yung tatlo. Is that an admission against interest? Yes or no? Ang tagal na naman sumagot. Based on that utterance, sir, yes, I think so. Yes. O kakasabi mo lang kanina, I don't know. Ngayon, yes. I will protect you. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Yari, bingo na tayo mga babayan. Isang NBI witness. Umamin na nga ba? Umamin guys. Sapol kay Senator Cayetano. Sabog. Sabog ang noo guys. Napakalupit ng video nito. Napanood nyo yung preview. So tapusin natin to hanggang sa dulo. Then sa dulo like nyo mga kamare at mga babayan para mapanood natin mga kababayan. So, bigyan ng konting reaction tong video na to. Mga babayan, dito na, no? Attorney versus attorney. Kaso itong attorney ng NBI, mga babayan, ginawang witness, ngot. Parang hindi attorney. Sa bagay, mga NBI attorney ito, parang hindi naman nag-ato-ato, hindi naman na uma-attend ng mga hearing yan or hindi na sila nakikipagtanggol kasi NBA ni sila eh. Kaso, yung sarili nila, hindi nila mapagtanggol kasi doon sa witness inupuan nila, di ba, pag witness ka, dapat magaling ka. Sa pulke, Senator Cayetano guys, umamin mga babayan, may oo, may hindi, may oo, hindi, sa pool, wala na guys, panalo na tayo, panalo na ang Duterte. Dahil dito mga babayan sa video nito, biruin nyo sabi ni Boss Banat Bay, sabi niya, alangan ang si BP Sara, naniniwala ka, doon sa video na ginawa niya na papatay, so talagang masama daw. Ngayon, yung sinabi ng witness na abogado, bakit pagka dun sa may DepEd nung siya ay nagbigay ng pera na pinabibigay ni Lisa Marcos galing kay Lisa Marcos, hindi siya naniniwala. Doon sa una pa lang, naniwala ka na gumawa ng kasalanan si BP Sara, yung sabi niya, papatayin ko yan si Marcos, papatayin ko si Lisa, pag pinatay ako, attorney ka ba talaga? Kaso guys, pagka ganyan kasi mga kasinungalingan yung mga pinagsasabi, kahit attorney pa yan, sabagay mga attorney talagang sisinungalingan para manalo kayo, no? Kaso dito, nakatapat siya ng attorney na malaki ang utak, si Senator Cayetano. Aray, ang sarap guys, panalo na tayo guys. Tapos guys, dito, syempre, may kumakalat, bayaran ang mga witness. Luistro, ngayon, dudugo ang ilong mo ngayon. Dahil sabi nga ni Luistro guys, di ba? Buo na ang aming team. Buo na ang ebidensya. Buo na. Di ba? Buo na ang kapalpakan. Puro kayo palpak. Palpak. Guys, sa dahilang puro palpak ng kanilang witness, hindi naman kayo susunod. Di ba? Yung susunod kaya. Malamang wala na. Pinagpipiestahan na sila. Yung mga sinasabi ni Luistro na buo na daw yung kanilang team at buo ng ebidensya. No? Puro balpak. Alak na tipaklong. Wala na. Wala na. No, yung mga ebidensya nyo puro sablay. Dito pa lang sa mga napapanood natin mga babayan, no, doon pa lang malalaman mo na nagsisinungaling. No? May oo. Tapos may biglang hindi. Sabi, di ba nag-oo ka na? Tapos nag-hindi ka na naman. Wala, talo ka na sa kaso, boy. Wala na si Marcos Jr. Wala na, lumayas na. Napunta na ng ibang bansa. Dahil sa mga pinaggagawa niyo, puro kayo kapalpakan. Nanginginig na si Marcos Jr. dahil mga kababayan, yung kanyang team, puro palpak. So, wala na. Tumakas na yata no? Tumakas na.
Oh, tapos ito pa yung trending. Sama na, nakita nyo yung ano dyan, yung AI, di ba? Ang lupit, no? Lumabas si Tatay Digong, nagpakitang gilas. Ang lakas pa pala ni Tatay Digong, di ba? Ngayon, di ba, may kumakalat sa social media, yung isang rider na sinaksak, no? Hinatid lang yung isang pasahero. Tapos biglang pinagsasaksak, kinuha yung kanyang motor. Ngayon, dedo, nanday doon si kuya, may iniwan ng 2 anak. Di ba? Ngayon, magsorby ka ngayon, napakagulo ng Pilipinas. Ano siya nasabi mo, Auntie Claire, na ano ka, fake news ka? Ha? Na mas matahimik sa pangangalaga ni Marcos Jr. Tarantado. Di ba? Puro kayo ka-fake newsan. Napakagulo nga ng Pilipinas ngayon eh. Wala nang maniniwala sa iyo, girl. Wala nang maniniwala sa mga pinagsasabi nyo ng mga dyan, pati yung mga live stream media, puro kayo fake news. Mga bias kayo. Di ba? Wala na. Di ba? Kawawang tatay, no? Nagtatrabaho ng marangal, sinaksak. Nasaan yung sinasabi nyong ano? Mas maano ngayon, mas madali umaksyon ang mga PNP. Yung sinasabi ni Tor dati, Diyos ko naman, puro kayo fake news. Di ba? Wala naman niniwala. Ang sabi ng mga taong bayan, ibalik ang kamay na bakal. Duterte pa rin. Duterte pa rin. Ganun na sigaw. Hindi, bongbong bangag. Bongbong bangag naririndi sa kalye. Di ba? So, balik tayo dito sa sa hearing na to. Dito guys, panoorin nyo yung full video, talaga namang gigimbalin ang mga tanso vlogger. Yung mga tanga, mga loyalista na mga bobo, mga bayaran, sabog kayo rito. Asan yung mga attorney nyo ng mga NBI? Puro sablay. Sino pa isusunod yung ang witness? Pag-aralan yung mabuti. Dahil yung minority, may mga utak kayo, wala kayong utak. So ganito guys, kung gusto mo itong video na to, ito lang muna ang sasabihin ko para naman maituloy mo na yung video. Panoorin nyo guys hanggang sa dulo para makita nyo kung sino ba talaga ang may utak at mayroong bobo. Mali yung boy. Sino ba ang bobo at tanga? Kitang-kita nyo man sa una, preview pa lang, di ba? O ano pang hinihintay nyo guys? Don't forget to like ha. Shoutout sa ating mga kumarya sa OFWs. Sana mabot po kayo sa video na to. Hello po. God bless po. Mag-iingat po kayo mga babayan ko dyan. At yung mga anak nyo, huwag nyo nang papalabasin paggabi dahil talamak po ang mga demonyong mga mandurukot, mga drug addictos, mga bangag. Okay? Ingat po. O, then, tuloy mo na to guys. Panoorin nyo. Ito, dito tayo manood ng full video. Kaya, boss! Banat bye! Let's go! You viewed the whole video, right? The whole 2-hour video. The November 23, Yes. sir. Yes. Yeah, isang beses, sir. Ayan. Tingnan niyo kung paano nahuhuli dito itong gunggong na to. Pinanood ba daw niya yung video? Oo daw. Pinanood daw niya yung video. Sige, tingnan natin. Isang beses lang. Yes, sir. Okay. And how many times there has the Vice President made admissions against her interest? No, sir, ang tinutukoy ko pong admissions against interest doon sa November 26, sir. No, sabi mo yung November Hindi yan ang tinatanong. Ang tanong. Eto ang tanong. Okay? Ilang beses mo sinabi yon? Video ang pinag-uusapan dito, yung video. Iibahin niya yung usapan. Kasi alam niyang mahuhuli siya doon sa yung sa against interest 23 din na ayaw ng defense gamitin contracted. So yung kinausap is also an admission against her interest, di ba? Di, sir, ang sinasabi ko pong admissions against interest, yung November 26 video po, sir. Na sinasabi niyang totoo yun at hindi niya Yes, sinasabi. sir. Okay. Opo, sir. So, doon sa November 23, may nakita ka doon na admissions against interest. Insofar as I'm concerned, na nireiterate niya. Hindi, not reiterate. Siguro para malinaw, in your mind, or as a lawyer or as an NBI agent, what is an admission against interest? Yun nga po, Yan. yung ini-explain ko po kanina. Ito po yung isang bagay na ginawa ng isang tao na... Hindi ginawa, sinabi. Oh, sinabi Kasi ng, it's admission eh. Apo, sinabi ng isang tao na ikakasira niya. But then, instead of denying na sinabi niya yon, Inamin niya. in-admit pa niya ito, ni-reiterate Okay. niya. Yan ang ibig sabihin ng admission against interest. Kahit na ikasisira mo, ibig sabihin, hindi ito magpapabor sa iyong sarili, inamin mo pa rin. Yan ay isang bagay sa batas na matimbang. Okay? Matimbang po yan. Take note lang. Explain natin Very unti-unti. clear yon. And you and Agent John Mark Kalilong said that the basis of the investigation was the November 23 video. The basis sa inyong affidavit of investigation sa nag-file ng kaso is certain portions of the November 23 video. As well as So, the November, as well as the As well as October 8. other evidence. Okay. Apo. Sa November 23, ilan ang admission niya against interest? Ayan.
Mm, ang Alam mo kung bakit matagal siyang nag-iisip? Bakit di siya makasagot? Kasi alam mo nagsisinungaling ito eh. Abogado siya. So alam niya na tinatansya muna niya kung matatrap ba siya doon sa mga tanong ni Cayetano. Kaya ang tagal niya munang sumagot eh. Tinitimbang niya, sandali, matatrap ba ako pag sinagot ko yan? ang sinasabi ko pong admission against interest No, no, this yung is a new November question. 26. This is a new question. Ayun no, pinagpipilitan niya. Ayaw niya sagutin ng diretsyo. Pahilig siyang ganyan eh. Kung ano-ano yung sinasagot niya, ayaw niya sagutin ng diretsyo. If you evaluated well the November 23 video, is there any circumstance in that video that you believe that the Vice President made admissions against her interest? Plain ho yung utterance niya doon, Your Honor. Yung nakita lang ho namin, yung utterances niya. Insofar as I'm concerned, yung admission against interest nangyari nung November 26. Mr. Witness, sagutin niyo na lang ako. Yan, kasi ang dami mong palusot. Parang yan yung mga jowa ninyong nahuli ninyo eh. Na nakapatong. Nahuli niyo yung jowa niyo, nakapatong. Tinatanong, bakit ka nakapatong dyan sa pinsan mo? Akala ko ba pinsan mo yan? Hindi, ano lang talaga. Kasi itong pinsan ko, masakit ang katawan, minamasahe ko. At alam mo kasi nag-basketball ako kanina. Yung sagot, ang gulo-gulo eh. Pinsan mo ba yan? Hindi, alam mo kasi masakit yung katawan ko, kaya minamasahe ko lang siya. Akala ko ba pinsan mo? Pinsan mo ba yan? Alam mo kasi ganito, yung doon sa opisina namin, maraming pinagawa yung boss. Medyo napasma ako, kaya tuloy yan na minamasahe niya ako. Di ba? Kasi nga, nagsisinungaling, hindi dumidiretso ng sagot. Lahat ng admissions are utterances. Yes, sir. Okay? Admissions is verbal. 'Di ba? Hindi to yung parang admission sa court. Pwede mo i-admit yung documentary evidence, pwede yung object evidence, pwede yung statements. When we talk about admissions against interest, especially in context of what we're talking about, may statement na laban sa interest niya. Yes, sir. So tinatanong ko dun sa buong video, meron ka bang nakita? Wala. Yes or no lang yun, meron or wala. O meron at wala, hindi yes or no. Kayo nag-evaluate nun eh. Meron o wala? Admissions against her interest. Grabe, ang dali nung sagot eh. Meron! Meron! Ba't ayaw mo sagutin? Yes, sir. The fact na in-utter niya yun. Which one nga? So meron ilan at ano yun? A little leeway, Mr. Presiding Officer, kasi hindi natukoy masyado yung tanong. Senator Judge Alan may proceed. Yeah. So which statement that? That one you're mentioning now. So yung sagot mo meron. Ang understanding ko, sir, nung sinabi ko yan, I'm referring to the November 26, 2024. Mr. Witness, paulit-ulit tayo. Yes, sir. Burahin mo na yung pinag-uusapan natin you're referring to. I'm asking you a direct question. Yes, Sa sir. November 23, meron o wala bang statements na you will consider in your professional as a lawyer and as an NBI agent in charge of investigating this? Meron ba siyang admissions against interest? Ang tinutukoy ko lang po again, Your Honor, yung 26. No, I don't care. Wala po yung 23. I'm sorry. I don't care, Mr. Presiding Officer, kung anong tinutukoy mo. I'm asking you a direct question. November 23 video, meron o wala siyang admissions against her interest doon? Attorney Lotok, yes, no, I do not know, I do not remember. Yan! We're referring to November 23, not 26. Yeah, I do not know, sir. Ang you do not know. nire-refer Okay. ko na... Ang dami mong sinasabi, do not know lang pala sagot. Don't tell me na. So you do not know. Okay. When she said, kung papatayin ako, may kausap na ako, patayin niyo yung tatlo. Is that an admission against interest? Yes or no? Ang tagal na naman sumagot. Based on that utterance, sir, yes, I think so. Yes. O kakasabi mo lang kanina, I don't know. Ngayon, yes. O ano pa? Ano pa? Kita ninyo kung paano siya nahuhuli? Kita ninyo, nung una, sagot niya, hindi niya alam. Ngayon, nung sinabi niya, ito yung sinabi. Ito ba ay isang masasabi mong admission against interest at against your interest? Ano sabi? Hindi ko alam eh. Pero nung sinabi na yung mismong statement, opo. Akala ko ba hindi? Ano, hindi mo alam? Ang video na yon na admission against interest. Meron o wala? Or I don't know. Yung utterances na yun, sir. Sir, bukod nga doon. Kulit mo! To me, sir, yung utterances na yun, that's admission against Sir, interest. klaro na yon. Tinanong ka na ng presiding officer, sagot mo, I don't know. Tinanong kita ng diretso na sa video, biglang you know, biglang sasabihin mo na yun utterance na yon. So ang tanong ko na ngayon, bukod doon, aside from that, Sir, ulitin ko po yung sagot ko. no, you don't need to answer. Yung sinabi ko po na No, I'm admission asking against you, interest. aside from the utterance, the statement, na kung papatayin nila ako, patayin sila, is there any other utterance during in that video that you would consider
admission against In so far interest? as I remember, wala na po yun. Wala na, okay. When the Vice President said, yung pinamigay sa DepEd, isn't that an admission against her interest kung may pinamigay? Hindi rin niya Siya po alam. yung namigay, sir. So, ikaw ang nanood ng video, ikaw nag-evaluate, ako pa magsasabi sa'yo kung ano laman ng video. Akala ko ba, tinignan nyo ng mabuti yung video? Oh, huli ka ngayon. Akala ko ba, inimbestigahan nyo talaga. Oh, ngayon, naghanap si Cayetano ng topic tungkol sa video, hindi niya masagot. Boy, kaya ka nakakasuhan, boy eh. Bakit hindi mo alam yung laman ng video? DSW, ano yun? Sir, pwede ko pong tingnan yung sinasabi No, niyo, so you specific. do not know what the laman ng video? Again, tiningnan ko po ang video one time and ang nag-review po ng video yung agent on case. Yes, but you're the agent in charge and you're the one who filed the affidavit. Okay, Yes, sir. next question. Huli, hindi mo alam yung video. Agoy. Nung sinabing mag-people power, tapos ang sinabi niya, hindi yun yung solusyon. O kung nag-people power, sino magiging presidente? Kung nag-people power at mawawala ang Pangulong Marcos, sino magiging presidente? Siya, sir. Opo. Oh, so hindi ba admission against her interest din? Siguro sa interest niya maging presidente. Pero ang sinabi niya, what? I think so, sir. Okay. So I mentioned 3. So my next question. When you have an admission against interest, do you take the whole admission or you can cut it Yan. up into parts? Nagigets ninyo? Anong punta ni Cayetano dito? Yung admission against interest, 3 yung binanggit niya. Yung sa DepEd, yung sa tungkol sa threat, yung sa threat, di ba? Yung tungkol sa alleged assassination threat. Inamin niya na sinabi niya talaga yon. That's admission against interest of VP Sara Duterte. So, matimbang yon. Yun lang yung tiningnan nila. Pero yung sa DepEd, hindi nila tiningnan. Yung sa inciting to sedition na people power, hindi rin nila tinignan. Eh, di ba admission din yun? Sabi nga ni Cayetano, admission din yan dahil siya ang makikinabang kung sakasakaling siya po ay mapatalsik si Marcos. Pero bakit hindi tiningnan yung sinabi ni VP Sara Duterte na I'm against any people power? Ilang beses siya sinasabi ni VP Sara Duterte? Again, Your Honor, yung If my admission against interest is 1 sentence or 1 paragraph or 3 sentences, can you take 1 sentence and say yun lang yung admission and the 2 other sentences are not? Can you divide I think it it up? should be the whole, sir. The whole sentence. So the whole the whole. sentence niya, nung sinabi niyang kung papatayin ako, is pinagbibintangan niya yung 3 na papatayin siya. So if you say it's an admission against interest and you believe it, you also have to believe na papatayin siya nung 3. The Yon. same thing, if you're going to say na namudmud siya sa DepEd, ang sinabi niya galing sa First Lady yung pera. So you're also going to have to believe that. So if you're going to believe her, na yung ibang sinabi is Kasi ang punto dito, kung naniniwala ka doon sa sinabi ni VP Sara Duterte na pag ako namatay, may inutusan na ako na patayin si Marcos, si Lisa at saka si Romualdez. Kung naniniwala ka doon, eh di sana naniwala ka din doon sa sinabi ko about DepEd at doon sa people power na ayoko. Eh bakit pinipili mo lang pinipaniwalaan mo? At doon sa mismong threat, eh meron ding admission doon. Ano? Napapatayin ako, may planong patayin ako ng gobyernong ito. Bakit hindi mo pinaniwalaan yun? Ang pinaniwalaan mo lang ay yung pag ako napatay, meron akong inutusan na. Nagigets ninyo? Isa lang yung, sa madaling salita, nagninikpik itong NBI, ito lang. Ito lang yung makakasira kay VP Sara Duterte. So yan lang yung pipiliin namin. Yun yung punto ni Cayetano dito. issues. Eh ngayon, sinabi nga niya, hindi solusyon ng people power. So as the evaluator, bakit hindi consistent yung evaluation niyo nung video? No, I think yung in so far as people power is concerned, I think sinabi niya yata na, yes ma'am, natutuwa ako dun sa ginagawa niyo. Hindi. Ay, iba yon. But Natutuwa siya doon sa mga pagbablog at pagbibigay ng kanilang opinion. Pero hindi niya sinabing natutuwa siya na magkaroon ng people power o revolusyon. If you know the Duterte, they don't like it. As a matter of fact, tapos na sana itong lahat ng to kung si VP Sara Duterte lumabas sa kalsada. Kasi kumpleto na eh. Kumpleto na. Ito ha. Usap-usapan na yan. Bubulgal ko na sa inyo. Kumpleto na eh. May tao na. Kaya na nga yan si mag-produce ng milyon. May tao na. Yung mga militar, may contact na rin yung mga retired na yan. Sigurado tayo. Hindi ko alam kung sino ha. Wala akong alam tungkol dyan. Pero, assuming, may contact na rin yung mga yan. Kaya lang, ang talagang lagi nagiging problema dyan, yung head. Sino ang tatayong head para kung sakasakaling mag-withdraw ng support ang AFP o ang kapulisan, eh may tatayong head. Wala silang makita ngayon. At alam ko,
naririnig ko sa palipaligid, naririnig ko lang, wala akong personal knowledge, naririnig ko, they're trying to convince VP Sara Duterte. But the Vice President, ayaw niya. Same with the father, ganyan na ganyan din ang ugali ni Pangulong Duterte. Ayaw niya talaga yan. Imaginein mo nung si Pangulong Duterte presidente, napakataas ng kanyang ratings. Trust rating nung siya ay presidente. Imaginein mo lang yun Everyone is convincing him to declare a revolutionary government. Remove the Camara, remove the Senate, and revolutionary government. Ginawa yan sa ibang bansa. Sa Africa, ginawa ng isang general yan. Gumanda yung lugar nila. Yan ang pinipilit noon ng mga kaalyado ni Pangulong Duterte. At ayaw ni Pangulong Duterte. He has the power to do it. He is the president at that time. Pinakamataas ang kanyang approval rating, pero hindi niya ginawa. Bakit? Hindi ganyan si Pangulong Duterte. Hindi ganyan ang mga Duterte na sakim sa kapangyarihan. Hindi. Marami nagkukumbinsi sa mga Duterte na tumayo na, pero ayaw nila. Bakit? Kasi sila ang makikinabang. Ayaw nila ng ganun. Let it be. Tapusin yung 2028, yun ang gusto nila. Ito na nga, kaya yan nga tayo nagkakaganito dahil sa yan ang gusto ni VP Sara Duterte. Sa totoo lang, sandaling-sandali lang to Pag tumayo lang, mag-declare lang si VP Sara Duterte, buong Mindanao susunod sa kanya di ba? Yung totoo. Pwede ko pong ulitin. Your Let the record speak for itself. It's on Yes, Your page 26. Same paragraph nung sinabi niyang papatayan, no? But having said that, last question, no? Bakit sa cybercrime ni-refer? Ba't hindi sa anti-terrorism or sinabi mo meron Yan. group? Bakit sa Ganda yan. cybercrime? Your Honor, may cyber aspect po kasi yung violation. Okay. What are the aspects of the alleged threat? One is the cybercrime grave threat. The other one is a possible assassination threat, right? No, Your Honor, yung sinasabi kong may cyber aspect, the utterances was made through Through cyber. And the utterance, in accordance with you, constitute grave threat. Yes, sir. But if she meant it, and if it is true, and if it is accurate, it's also an assassination plot, isn't it? Kung totoo yung utterance niya na Ganda ng punto ni Cayetano dito. papapatay kita, may kausap na ako, hindi ba assassination plot yun? Maybe, sir, yes. No, hindi maybe. NBI kayo nag-aano May nagsabi Anong maybe? Kaya nyo nga pinapa-impeach si VP Sara Duterte because you believe that there is a grave threat against the president. Tapos sasabihin mo, baby. Alam mo kung bakit? Tuloy sa natin. presidente, papatayin kita. How much plain can that be as an assassination plot? That's why, sir, may validation process. That's sir. why may validation. Kaya yung tanong ko, ano ba mas mabigat? Yung assassination plot o yung cyber aspect? Yon. No, Your Honor. No, diretso yung tanong. Hindi, no. Anong mas mabigat? It's a direct question. If you were NBI director now or whatever, you were PNP chief, dalawang iniimbestigahan mo, yung cyber aspect na pwedeng cyber libel, pwedeng grave threat, at yung assassination plot, ano mas mabigat sa dalawa? Ano yung prioritize mo? Your Honor, yung cyber aspect, based on the law, mag-a-add siya ng 1 degree higher doon sa... Anong pinagsasabi mo dyan? Ang tinatanong, which will you prioritize? Kasi ganito yan. Explain ko na sa inyo kung ano yung punto ni Cayetano dito. Explain ko na sa inyo. Ang punto niya dito, kaya nyo ini-impeach si VP Sara Duterte because sinasabi nyo that there is a grave threat made by VP Sara Duterte against the President. Sabihin, naniniwala kayo that there is a threat made by the Vice President. If naniniwala kayo that there is a threat against the President made by Vice President, di ba dapat ang priority nyo is to protect the President? At ang priority nyo dapat ay hindi yung kung ano yung sinabi. Dapat ang priority nyo kung ano yung gagawin para matupad yung sinabi. Pero bakit pumatak yung kaso sa cybercrime? Alam nyo kung bakit? Because they know na hindi naman mangyayari yung threat na yon. Alam nilang hindi kaya ni VP Sara Duterte na patayin at hindi naman papatayin ni VP Sara Duterte si Marcos. Dahil ang linaw doon, pag ako namatay, saka patayin. May condition. So aantayin mo muna na mapatay bago mo makita na papatayin talaga si Marcos. So ibig sabihin, you believe na it is conditional. Second, you believe na hindi naman talaga serious yung threat. Anong pinaniwalaan mo? Yung priority nila, cybercrime. Ano yun? Yung utterances. Ang priority kasi nila, i-impeach si VP Sara Duterte. It's not to secure the President. Because they know it's impossible for VP Sara Duterte to do it.
Because she has to die first. Second, wala naman siyang kakayanang patay ng presidente. Sa dami ng bantay ng presidente. Eh yung bantay nga ni Vice President, kakampi pa ng presidente. So napaka-imposible. Pero again, because ang motive lang nila ay ma-impeach si VP Sara Duterte, kaya ipinasa sa cybercrime. Hindi talaga doon sa issue ng threat. Yun ang punto ni Cayetano. So, magdidebate tayo kung anong higher. Papabayaan mong mapatay ang presidente. Kindly wind up, Senator Yes, Judge. I'm winding up. The point I want to make, Mr. President, is whether I was the PSC, the Executive Secretary, NBI, or an ordinary citizen, my first concern is wag mapatay ang presidente. Yun. But instead of the NBI director taking it upon himself, giving it to the anti-terrorist or to the intelligence, sa cybercrime binigay. Your Honor, Bakit? again, uulitin ko, yung utterances was made through Yeah, information and so communication technology. Kaya may I hope if jurisdiction any on one of my cybercrime colleagues here division. become president, magbago yung attitude ng NBI. Mas importante pala cyber kaso sa buhay ng presidente. Tama. Not necessarily, Thank you, Your Mr. Honor. President. Oh, thank you. Thank you, Your Honor. Pahiya ka, no? Yun yung ano doon. O ito, tingnan nyo naman ha. Ito rin si, napakagaling din ito ni Senador Robin Padilla. Napakaganda nung wait ha, chutomate. Saan na yun? Oh, let me move on to a new point. Hindi yan. Sorry. Asan na yung kay Robin dito? Bakit wala? Bakit? Hindi ko na ilagay Sandali lang ha. Chotomate. Asan yung kay Robin? Laka? Ito. Pamahalaan ng hukom at sa ating Ginoong Pangulo. Maaari po ba makapagtanong sa ating mahal na saksi? Opo, Yun. Your Honor. Maaari po. Sige, ang una po banatan pong mo. katanungan sana ay taga saan po kayo na Taga lugar asa na ka? probinsya? Tacloban, sir. Tacloban. Yun. Tacloban City, Opo. sir. Kayo Taga Tacloban. Alam na this. Tacloban. Sino ba ang taga Tacloban? Oh, your guess is good as mine. po ngayon ay Regional Director ng NBI sa BARM. Yes, sir. Opo. Yun po ba ay isang promosyon para sa inyo na madala sa BARM? Dahil totoo po ba na kayo ang tinatawag na Golden Boy ngayon sa NBI? Ako, Golden Boy. I cannot comment on that po, Your Honor. Kasi po ang Nasa BARM po ako. Wala ho ako ngayon sa Opo. main office, sir. promotion po ba yon? Yung napunta kayo sa BARM? Balita ko po kasi ilang beses na kayo na-promote sa NBI. 12 years na po kayo no, sa NBI. Yes, sir. Opo. Ilang beses na po kayo na-promote? Since na pumasok ko ako sa NBI, Opo. sir. From investigation 1, 2, 3 noong 2015, 2016. Well, nung mula ako na pumasok ako sa academy, from investigation 1 hanggang ngayon sa regional director, sir. Ilang beses po yan? Sa isang taon po Sa isang taon? Anong taon po, sir, ang tinutukoy nyo? Bago po kayo napunta sa BARM. Bago ho ako napunta sa BARM, regional director po ako ng Mimaropa. May Maropa. Region 4B, sir. Opo. Kayo po ba ang pumili sa BARM? Na Hindi kayo po, sir. mapunta to? In the exigency of service, doon po kami nilalagay kung ano ang tingin ng direktor na makakatulong kami sa bureau. Bakit po kaya naisip ng direktor na sa BARM po kayo? Kayo po ba ay may kaalaman sa Islam? Hindi ko po alam kung ano ang naging basis ng direktor, pero... Kayo po mismo. Ang BARM po kasi is Muslim Mindanao. Yes, Your Honor. Opo. Meron po kayong kaalaman sa Islam? In terms of what do you mean kaalaman, sir? Yung Alam mo itong abogado na ito, no? Halatang sinungaling eh. Hindi makasagot ng diretso. Isang tanong, may kaalaman ka ba sa Islam? Yes or no lang naman yun. Kahit siguro sinong tao makakasagot. Christian ako, wala akong alam dyan. Di ba? Alam mo kung ba't hindi niya masagot? Kasi alam niya na pupunta doon sa question na bakit ka napunta sa BARM? Kung wala kang alam. Ayaw niya pang aminin, wala siyang alam eh. Sa religion po ng Islam kasi Muslim Mindanao. So ibig sabihin, kahit basic po siguro ng Islam, no? yes, sir. Kahit naman sino pwedeng i-assign kahit Hindi yun saang ang tanong. regional office dito sa Pilipinas. Alam mo, mababait itong mga senador na ito, no? Pero pag ako naging senador, bastusin ko talaga yung mga ganyan. Babastusin ko talaga.
Hindi totoo eh. Sorry ha. Pasensya na. Alam ko mabait to si Robin tsaka yung si Cayetano. Pero ako dyan, hindi yan ang tanong. Ba't yan ang sinasagot mo? Sagutin mo yung tanong. Di ba po parang Regional autonomy ang autonomous region ng Muslim Mindanao. So kailangan man siguro kahit paano meron kayong kaalaman sa Islam. Konti siguro, sir. Ano po yung konti na yun? Well, isa po akong Kristiyano at hindi ko ho malalaman yung kabuuan nung Siguro po dapat meron kayong basic din na knowledge ng Islam. Ano? Sa pangalawang tanong po, okay na po yun. Ang pangalawang tanong po, meron po ba kayong, sa tagal nyo po, sa NBI, 12 years, meron po ba kayong na-encounter na kaso ninyo sa NBI? Kayo Ako, po mismo yan na. na-filean ng kaso? Ayan Your na. Honor, normal ho sa mga Naks. NBI agents na makakasuhan. Ayan na naman siya. Presiding officer, Your Honor, can you direct the witness to answer the question directly? Hindi yung paligoy-legoy. Nangangalunya kaya ito? Kasi hindi siya talaga makasagot ng diretsyo eh. Yung mga nangangalunya lang yung mga hindi makasagot ng diretsyo. In fact, maging sa sino mang law enforcement agency, that's the price we pay for doing our job and for protecting the country. As a matter of fact, in the NBI, Your Honor, we avoid the noise. We just finish the job. So sir. ano po yan? Yes? Yes po yan? Yung sagot nyo? Yes? Normal ho yan yun sa amin. So yes po? Yes nga! Attorney Loto, kindly answer the question. Yes, sir. Oh yes. Ayun! Ang dami mo sinasabi! Leche ka! Yes or no lang eh. Hindi rin ako siguro pwede maging abogado, no? Baka ma-cite in contempt ako dun, judge. Iinit ulo ko eh. Alam mo, kaya ako hindi nagka-jowa eh. Kasi, diretso ako magtanong eh. Kaya si Jay Guevara, hindi makalusot sa akin yung animal na yan eh. Si Jay Guevara pa naman, ang hilig pa naman niya minsan, yung papalusot. Mahilig magpalusot yan. Akala naman niya nakakalusot siya sa akin. Sa totoo lang ha. Sana hindi niya mapanood to. Akala niya nakakalusot siya sa akin sa mga kasinungalingan niya, yung mga bambubudol niya. Mga banateros ha, kung napanood niyo to, wag na lang kayo maingay kay Jay ha. Hindi nakakalusot sa akin yun. Nakala lang niya. Sinasakyan ko lang yun pero akala lang niya nakakalusot siya yung mga ganyan. Pag ako kasi nagtanong, alam ko na kagad. Alam mo kung bakit? Kasi yung tatay ko, hindi ako makalusot nun eh, nung kabataan ko. Ay, syempre, abogado yung tatay mo eh. Litigator, trial lawyer. Hindi ko makakalusot dun pag nagsisinungaling ka eh. Yun, natutunan ko, na-training ko. Kaya tuloy yung mga tao nagsisinungaling sa akin, hindi makalusot. Parang ito oh, ang daming hanas eh. Hindi pa sumagot ng diretsyo. Ano pong, pwede po bang malaman kung ano pong mga naikaso sa inyo? Well, wala ho pa akong natanggap na official case galing sa ombudsman, pero may nakita na ho akong complaint na binigay sa akin from NBI. Hindi ko na ho maalala yung sa case na yan, pero nung chinek po namin yung case na yan, Your Honor, sabi ko doon sa mga kasama ko, tingnan nyo nga yung validity at authenticity ng case na to. Pinuntahan ho namin yung nagnotaryo, at So yung meron Makati po, no? Court yun. Yung Makati Court, nag-issue ho ng certification na fake yung notary. Diyan sa reklamo na yan. So, Putang ina, notary na naman. Hindi yan ang tanong. May kaso ka ba o wala? Hindi, peke yung notary. sabi ko, huwag nyo nang pansinin. Marami tayong trabaho. Kung fake yung notaryo na yan, mere scrap of paper yan. Huwag na nating pansinin. Although, nag-aantay po ako, Your Honor, na mag-notify sa akin ng OMB kasi sasagutin po namin na eto ho ang nakaalap namin. May dalawang Chinese na nagreklamo. Chinek ho namin doon sa BI. Yung dalawang Chinese na yan, I think, 9 months nang overstay at pinaghahanap din ng... Ano pong kaso po Bureau of yung Immigration. itinatong sa inyo? Anong kaso? Hindi ko maalala, Your Honor. Meron ho, may mga kaso doon na nakalagay. Pero again, sabi Wala ko po nga, kayong isa kahit maalala na ipinatong sa inyo? if I'm not mistaken, arbitrary detention, may ganun ba? May unlawful Arbitrary arrest? parang inaano lang niya, minamalit niya arbitrary detention. No, unlawful arrest. Malit lang yan. Konti lang yan. Wala ho sa akin ng record kasi nga, sabi ko nga, nung makita namin na fake yung notary, hindi na ho namin binigyan ng pansin, Your Honor.
Kasi napakakapal po nitong hawak ko. Yun. Wala akong problema, Yan. Your Honor. Sasagutin po namin yan. Opo. Sasagutin ko Hindi po niyo yan. pa po nasagot magmula noong February 29. Kasi wala pa hong official notice galing sa kung anong ahensya. Na nakarating po sa inyo, wala pa. Wala pa ho. Ang nakuha ko lang, yung kopya niyan, siguro may nagpadala sa akin. Sabi ko, teka muna, wala akong official na nare-receive from OMB. So, nung chinek ko namin, kung nag-i-exist ba yung kaso, fake yung notary, hindi na namin. So, ibig niyo binigyan ng pong sabihin consent. hanggang ngayon, hindi kayo sigurado kung nag-i-exist to. Dapat may notice na ako from Ombudsman. Di ba po dapat ang reaction ng isang tao kapag may kaso, harapin? Precisely, Kasi Your Honor. Inihintay ko nga po yung notice from Ombudsman na pag meron akong notice Wala ng po kayong Ombudsman- notice hanggang ngayon? sa Wala pa Ombudsman? po, Your Honor. Yun nga ang inaantay ko kasi sasagutin namin kasi meron po kaming certification na fake yung notary. Inaantay ko po, Your Honor. Mas maganda po, maharap nyo kagad. Definitely, hindi ko lalong-lalo namin na po- tatakbuhan yan, sir. Kasi napakahalaga po ngayon nito. Yes, sir. Sige Oo, nga, ito isa-isahin po- mo nga. Ang lupit nito. Alam mo, gusto ko rin itong style ni Robin eh. Panalo rin itong style ni Robin eh. So, dapat mong harapin yan. Kasi malupit itong mga kaso mo dito. Tapos bilang binanggit niya isa-isa, grabe. Ay ang pinag-uusapan natin dito ay napakahalaga. Yes, sir. Opo, at ito pong mga kasong ipinatong sa inyo, perjury, robbery, extortion, theft. Perjury ha, perjury. Hindi biro yan, yung kaso niyang perjury. Dili man yan biro. Ba't kakakasuhan ng perjury? Di ba? Bakit? May matindi yun. Bakit kakakasuhan ng perjury? Ibig sabihin, abay, meron kang ginawang kasinungalingan. Which is, hindi pinopoint out to, para ad hominem ha. Hindi, may kinaugnayan to doon sa ikaw ay witness na nag-aakusa na dapat i-impeach si BP Sara Duterte dahil sa tingin mo, totoo yung threat na ginawa ni BP Sara Duterte. And bilang witness, ikaw yung nagsasabi, nagko-confirm. So, kung may kaso ka ng perjury, abay, malaking bagay yun. Malaking bagay yun. Mainam po ito, As I've said, Your Honor, in the NBI, we avoid the noise. We just finish the job, sir. Opo. Mayroon po akong tanong. Pangatlo. Opo. Kanina po na ang ganda ng talakayan nyo tungkol sa Romanov. Yes, sir. Opo. Alam niyo po ba yung istorya ng Romanov? At ang gaganda po ng mga sagutan ninyo, alam niyo po ba yung historical background ng Romanov? Ang alam ko lang po dyan, Your Honor, yun yung nangyari sa, I think, SAR, kung hindi ako nagkakamali sa Russia. Sa Russia. Opo. Sino po ba yung nakakalaban ng SAR? Again, hindi ko po maalala, hindi ko po nakita yung buong... Yun. Kasi napakahalaga po malaman ng taong bayan kung sino po ang tinatawag natin na Romanov. At sino yung nakalaban nila. Kasi po, katabi ko, ang isa sa Marcos family. Yes, sir. Alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na si Apo Lakay, Ferdinand Marcos Sr., ang number 1 na lumaban sa komunista dito sa Pilipinas. Batid naman din po natin na ang nag-execute sa Tsar kay Nicolay at sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, ay ang komunista. Alam mo po ba niyo? Yes, sir. Opo. Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista? Second president hindi vice president ang tinutukoy niya dito. Sino yung second president na lumaban sa komunista aside from the Marcos Sr.? Sino po, sir? Ay di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista. Komunista po ako Gusto ko lamang pong alamin ninyo. Yes, sir. Bakit kaya siya naging komunista? Alamin nga natin yan. Well, insofar as the investigation on the issue of whether or not may Romanov or operation of Romanov, ang sabi ko po kanina, nasa intelligence service po namin yan, at I think ang makakasagot po niyan, Your Honor, yung director po namin. Opo, kasi nabanggit nyo kanina sa usapan po ninyo, si Baste. Yun Na po yung... sinasabi nyo po kasi kanina, sa usapan po ninyo, sa napakagandang usapan, na yung Romanov, hindi na ipapaliwanag kasi kung ano ba yung ugat nun. Napakahalaga po na alam natin yung ugat. Si Presidente Marcos Sr. ang lumaban sa komunista, kaya nagkaroon ng threat noong 1986. Iyon. Yes, sir. Ngayon, sinasabi ni Baste na nagkakaroon ng threat sa kanila, pamilya, sapagkat alam naman nating lahat na ang nagpatuloy ng paglaban sa komunista pagkatapos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay si Inday Sara Duterte, ang ating Vice President. Sumasang-ayon po ba kayo doon? Wala po akong personal knowledge, sir. Ay, bakit po kayo walang personal knowledge? Eh, yun po ang sumunod na assignment ng ating Vice Presidente pagkaupo niya. Siya po ang nag-take over ng NTF-ELCAC. Bakit Hindi di po mo alam alam? ng NBI yun.
Abaga? Well, Agoy. nag-NDFL ka siya. Pero yung factual circumstances doon, Factual? wala pa po akong Wala kang Wala alam? po kayong... Pero alam niyo po, sagutin na lang po ninyo na siya ang nag-take over ng NTFL CAC. yes, Your Honor. Opo. Isa na lang po, ginoong tagapamahalang. Ang pino-point out niya dito, yung sa Romanog, ang pumatay komunista dahil kalaban ng komunista yung presidente. Tama, mali. So ang punto niya dito, sino ba yung mga presidente na lumaban sa komunista? 'Di ba? Una si Marcos Sr., pangalawa mga Duterte. Kasi kanina, para bagang keso sinabi ni Basti daw na baka mangyari sa kanya yung nangyari sa tatay niya. So ang sinasabi niya dito, pinalalabas nila na si Baste nanggaling yung threat. Na baka mapatay ka ha, Marcos ha, kasi ganyan na nangyari sa tatay mo. O ganyan yung, di ba lagi nila sinasabi? Ano sinasabi niya dito? Kasi yung Romanog na yon, yung sinasabi na yon, yun tungkol sa mga komunista ang kalaban ni Marcos Sr. noon. Ngayon, baka mapatay ka rin yan kasi hindi mo ata na napapansin na nakikipagkuntsabahan na yung mga nasa paligid mo, yung mga opisyal mo, nakikipagkuntsabahan na sa mga komunista dyan sa loob ng kamara. Baka one day, magising ka na lang, niyayari ka na nitong mga komunista na to. Yun yung sinasabi. Parang ang pinalalabas kanina sa usapan ay ang dahilan daw nung Romanog na yan ay para bagang si Baste nagsimula banta ay kay Marcos, hindi naman kay Vice President Sara Duterte. At ang parang lumalabas nang galing pa sa mga Duterte yung pagbabanta. Kasi nga, bakit? Hindi nila naintindihan kung ano nangyari doon sa Romanog na yan. Bintik na yan. Ang dami kasing bobo. Ito kasi si Basti matalino to eh. Hindi ha, walang biro ha. Alam mo si Basti, ang akala nila kasi puro tato. Alam mo naman tayo mga Pilipino, judgmental tayo, mga animal tayo eh. Pagka puro tato, walang matinong magagawa yan. Ano yan, bulakbol yan. Kantobo yan. Alam nyo pag nakausap nyo si Basti, hindi ako nagbibiro, matalino. Matalinong bata, ay matanda, mas bata na sa akin. Pero matalino. Mas maalam siya sa history. Sabi ko nga sa inyo nagkita kami sa dahig niyan. Kita kami sa dahig. Nagbisita siya. After nun, bulungan kami. Boss, may magandang bar dun. Wala namang babae. Ano lang dun, mga just. Just once. Hindi, mahilig kasi sa music yan. O yung mga just, ang ganda. Hindi, maganda lang yung kumakanta. Ay, yung nagigitarata. Pero punta kami doon. Akala ko naman, magchichill lang kami, magiinuman lang kami ng makalan. Ganun lang, yung chill. Ganun. Hindi. Walang niya, pinangaralan ako ng history. Hayop yan. Sana hindi na lang kami uminom. Hindi kasi ako, yung inom ko naman chill eh. Kasi ang nasa utak ko lagi ganito eh. Ito, akin lang to ha. Wala akong sinasabi sa iba, wag niyong gagawin ha. Para sa akin, ang akin, okay lang uminom ng chill. Pero I still put this in my mind. Yung sinabi ng Panginoon na do not get drunk. But drunk in the spirit. Totoo. Yun ang nasa isip ko. Okay lang yung chill, inom. Pero hindi ako talaga nagpapakalasing. Ever. Hindi nyo ako makikita ng lasing. As in, antok, oo. Lasing, hindi. Pero alam mo yun, so sabi ko, sige, chill lang tayo. Isang malupit na makalan yan. Sarap. 18 years old. 18 years yung makalan. Sabihin, masarap, di ba? Smooth, ika nga. Umiinom na kami. Aba, si Basti nagkikwento ng tungkol sa history. Hayop yan. Hindi ko na matarok yung sinasabi niya. Sige lang siya ng kwento ng history. Pwede ba pag-usapan natin babae na lang? Joke lang. Walang ganun. Kung sino man yung asawa niya, jowa niya, hindi ko alam. Wala kaming ganung usapan. Sabi ko lang sa kanya, hindi ba pwede pag-usapan natin yung tungkol sa siguro politika sa Pilipinas? Hindi. History, kasaysayan ng mundo. Hayop yan. Ganun katalino yung mama na yun. Wala lang sa mukha niya dahil sa tattoo niya. Pero matalino yung mama na yun. Ba't ko sinasabi to? Kasi yung Romanog na yun yung ibig sabihin nun. Hindi dahil gustong patayin ng mga Duterte si Marcos. Yun yung pinalabas kanina eh. Oo, ng mga senador na iba, di ba? Nanggaling naman yan kay Baste. So, ang threat pala na kay Marcos. Kanino galing yan? Kay Baste. So, si Baste ang magte-threat kay Marcos. Gago ang puta. Tanga rin eh. Kasi nga, they do not understand or they do not know Romanog. Yun ang problema. Buti na lang. Nandyan, si Robin Padilla. Yaw! Hindi, alam mo magugulat ka dito kay Robin Padilla eh. Ito yung nilalait ng artista lang yan. Siga-siga lang yan. Pag nagsalita yan, parang barumbadong tagakanto. Pero alam mo, for this past few days, this
fifth day of impeachment, siya ang may sense. Aside from Cayetano, siya ang may sense ka, ano? Siyempre, yung mga minority na kasama ni Cayetano, lahat may sense. Yung mga nasa majority, ewan ko. Sana, wag na sila magtanong, sabihin na lang nila, hindi, guilty si BP Sara, tapos na usapan. Hindi, ganun eh. Pero ito mga to, ito, pinapaliwanag talaga. Kaya, palakpakan natin, si Senator Robin Padilla. Anyway, maraming salamat po. Bantayan po natin paulit-ulit itong impeachment dahil grabe ho ang media. Pinapanood ko yung media eh. Pagkapanood mo talaga ng media, walang mabuting ginagawa, walang mabuting sinasabi. Wala talaga eh. Talagang bias. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan,
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.